Magandang araw sa inyong lahat. Today, pag-uusapan natin ng isang issue na maraming nagtatanong lately. Pwede pa bang mag-function ng isang mayor kahit siya ay nasa abroad o nakadetain? Hindi ito tungkol sa politika o opinyon. Ang pag-uusapan natin ay ang batas at paano ito gumagana para sa lahat. Alam nating lahat na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay halal bilang mayor ng Davao City. Pero alam natin na siya ay nasa The Hague, sa Netherlands, at may kinalaman ito sa ICC o ang International Criminal Court. So ang tanong, pwede ba siyang manatiling mayor kahit wala siya sa bansa? Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng batas. Sa ilalim ng Local Government Code, specifically Section 44, sinabi na ang isang pwesto ay maaaring mawalan ng bisa kapag ang isang halal na opisyal ay absent without official leave ng higit sa 3 buwan. Pero meron ding Section 46 na nagsasabing pwedeng magtalaga ng acting mayor kung pansamantalang hindi makakaganap ang alkalde. Kaya depende talaga sa sitwasyon. Ito ang mahalaga kung isang mayor ay nasa labas ng bansa o walang pahintulot na leave ng higit sa 90 days, automatic ayon sa batas, vacant na agad ang pwesto. Hindi ito personalan. Ito ay paraan ng batas para siguraduhin may taong gumaganap sa tungkulin, lalo na sa mga emergencies o pangangailangan ng lungsod. Pero may remedy kung halimbawa nakalib ang mayor at maayos ang delegation ng duties sa vice mayor. Pwede naman yon. Kaya kahit wala siya sa City Hall, kung maayos ang papeles, hindi agad vacant ang pwesto. Again, importante ang proper communication at legal compliance. May mga decided cases na rin ang Korte Suprema tungkol dito. Sa kasong Halos-Hos versus Comelec, sinabi na hindi sapat ang manalo lang sa eleksyon. Kailangan kaya mong gawin ang trabaho. Sa kasong Reyes versus Comelec, dineklara na mahalaga ang residency at physical presence, lalo na sa local positions. So may basihan na talaga ang mga prinsipyo ng actual service. Ngayon, kung ang isang mayor ay nasa daheg at hindi makabalik o hindi makapagsagawa ng trabaho dahil sa detention o proceeding, kahit hindi pa final ang kaso, pwedeng i-considered as permanent incapacity yan. Again, this is about the ability to serve, hindi dahil sa kaso per se. Ito ang summary. Kung may approved leave at wala pang 3 months, okay lang. Kung higit 3 months na walang leave, vacant na ang pwesto. Kung detained at walang kakayahang magsilbi, posible ang removal. Kung may delegation at proper process, pwede pa rin mag-function temporarily. Sa huli, ang batas ay hindi pumipili ng tao. Ang gusto lang nito ay maayos na serbisyong publiko. Continuity ng governance at accountability. Hindi ito tungkol sa pagiging pro o anti kanino man, kundi sa pagpapatibay ng sistema ng gobyerno na para sa lahat. Let's continue to stay informed and respect the law that applies to every elected officials, regardless of their personality or position. This is JM, and again, remember, I will always be your law companion.